Mga boss, may nag-file na ng kaso laban sa akin. Tangina mga politiko to, balat sibuyas, tsaka allergic sa kritisismo. Kung matatandaan... Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, wait lang. Di umano, may vlogger daw na kinasuhan ng mga lakuna at naugat po ito nung sa paralan ng UST na kanyang in-expose mga koys. So, sino kaya itong vlogger na ito mga koys, mga gayas ha? Well, napanood lang po natin ito sa ibang mga content creators mga koys at mismo sa kanya rin dahil may ginawa po siyang video about it sa kanyang TikTok account mga koys, mga gayas. So, panoorin po natin itong video na ito mga koys, mga gayas ha? Paki-comment down below kung sino po itong vloggers na ito. So ito, without further ado, let's begin. Mga boss, alam nyo ba na may 1,400 na teachers at faculty members ang hindi makakapagturo sa UST dahil sa isang weird na ordinansa? Ganito kasi yan mga boss. Noong 2021, pinasa ng Manila City Council ang Ordinance number 8793. Yung ordinansa na to, nire-require lahat ng manggagawa sa Manila City na mag-secure ng health permit bago makapagtrabaho. So during that time, height yan o kasagsagan yan ng COVID-19 pandemic. So okay lang naman, walang problema. Pero 3 taon na ang nakalipas mga boss, itong same ordinance na to ay pinipilit na ipatupad sa UST. Sabi ng mga teachers, faculty members at mga manggagawa sa UST, meron lang sila hanggang July 31 para makapag-secure ng health permit. Otherwise, hindi sila bibigyan ng load at hindi sila makakapagturo sa UST. Wala naman sanang problema yan. Normal lang naman sa isang trabaho na magkaroon ng physical examination para mapakita na yung nagtatrabaho ay fit to work at tulong na rin yan dun sa manggagawa para ma-check niya na healthy pa rin naman siya. Ngayon, okay na mag-comply dito ang mga teachers and faculty members. Ang problema, di ba may UST hospital? Gusto ng mga faculty members at teachers, doon na sila magpa-check sa UST hospital. Total, empleyado rin naman sila ng UST. Pero nakakapagtaka mga boss, ayaw ng Manila City na yung mga empleyado ng UST ay magpa-check doon sa UST hospital. Gusto ng Manila City na magpa-check yung mga teachers sa mga facilities labas sa UST. Bakit kaya? Open secret, hindi lang sa Manila City, kundi sa iba't ibang mga lugar dito sa bansa natin na pinagkakaperahan ng mga politiko itong mga health facilities na nagre-release ng health permits. At ito pa mga boss, may dumating sa akin na balita. Totoo ba na asawa ni Mayor Lacuna ang kumikita dito sa mga health facilities na to na pinagkukunan ng health permit? Mayor, nagtatanong ako kasi usap-usapan at kumakalat na yan sa mga taga Manila. Kaya kayo mga nag-aaral dyan sa UST, malaki ang tsansa, kulang-kulang yung mga teacher at faculty members na abutan nyo. Ang ina kasing mga politiko at sindikato to, walang pinapatawad. Kalusugan, edukasyon, lahat na pinagkakakitaan. At para sa administrasyon ng Royal Pontifical Catholic University, huwag kayong magpagamit sa Manila City Hall. Di kayo kayang ipasaran yan. Sa yaman at laki ng impluensya nyo. Stand with your teachers. Stand with your faculty members. Hoy, Mayor Lacuna, tanghali na. Gising na. Kilos-kilos tayo dyan. Mga boss, may nag-file na ng kaso laban sa akin. Tangina mga politiko to, balat sibuyas, tsaka allergic sa kritisismo. Kung matatandaan nyo mga boss, nag-ingay tayo laban sa isang ordinansa ng Manila City. Yung ordinansa kasing yan, nilalagay sa alanganin yung trabaho ng libu-libong mga faculty, health workers at non-teaching personnel ng University of Santo Tomas. At sa pakikipag-usap natin sa daan-daan at libu-libong mga manggagawa dyan sa Manila City, sila rin ay nagsasabi na pasakit at pahirap yung mandatory health permit na yan ng Manila City. After that, patuloy tayo nag-ingay at nangalampag. Pero hindi talaga tinatablan ng hiya itong mga public officials natin Tapos sa halip na makipag-usap at makipag-dialogo sa mga manggagawa na apektado ng ordinansang yan, tangina, kinasuhan pa tayo! At alam nyo kung anong kinaso sa atin mga boss? Cyber libel. Sus naman, lumang tugtugin na yan. Di na bago yan mga boss. Alam naman natin na ginagamit at wini-weaponize ng mga politiko yung libel at cyber libel para patahimikin yung mga kritiko, lalong-lalo na yung ordinaryong mamamayan na magsalita laban sa kanila. Kaya nga marami sa atin natatakot magsalita at magpahayag ng opinyon. Kasi magsasalita ka lang,
magrereklamo at magbibigay ng opinion mo. Hahablahan ka ng mga tanginang politiko na yan ng libel at cyber libel. Nakakalimutan ata ng mga politikong to tsaka ng mga public servants na to kung ano nakasulat sa konstitusyon. Article 11, Section 1 of the 1987 Constitution. Public office is a public trust. Officers and employees must at all times be accountable to the people. O bakit balat sibuyas kayo kapag may nagsasalita at nagrereklamo na mamamayan? At alam nyo ba na signatory ang bansa natin sa International Covenant on Civil and Political Rights na nag-e-ensure at nagpoprotekta sa karapatan nating mamamayan na magsalita at magpahayag ng ating saloobin, lalong-lalo na sa mga public officials. Kaya kung nasaktan at umiiyak ka dahil sa pag-iingay at pangangalampag namin, ibig sabihin ba niyan totoo yung sinasabi at tinatanong namin? Siyempre magtatanong kami dahil public officials kayo. At kung tingin mo mapapatahimik mo ko dahil sa sinampa mong kaso na cyber libel, ulol! Kayo mga politiko kayo, putang ina nyo. Mag-iingay at mangangalampag pa ako lalo para patunayan at isampal sa mga pagmumukha nyo na hindi habang buhay, takot at tahimik ang ordinaryong mamamayan. So ayun nga po mga quiz magayas po, no? Siya po si Ili. Ayan po. Well, mix random o mix po yung mga ginagawa niyang content kahit sino naman po ay talagang tinitira niya mga quiz mga gayas, no? Ayan. Kaya minsan din kasi mag-ingat-ingatin po tayo sa ating mga content mga quiz mga gayas. Well, gumagawa lang naman din tayo na yun po sa ating mga konkreto o nasasagap nating mga informasyon mga quiz mga gayas. At yan din nga sinasabi ko at wag yung basta-basta lang po gumagawa ng mga content na walang katotohanan po. Ayan po. At ilang beses ko na rin po sinabi na yung mga, di ba, marami naman talagang nainira kay Yormesco Moreno po noon pero never po siyang gumanti o nagkaso po ng libelo mga quiz magayas, no. Pero di umano na si Ili ay ayon din po kay Modus of Manila TV, doon din po natin to napanood na mga lakuna daw yung nagkaso sa kanya ng cyber libel mga quiz mga gayas, no? So ano po yung opinion o reaction ukol po sa video ito? Paki-comment down below. Manila, God first, God bless all, peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno supposed to be sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung tao. Kaya